Nagulat nga din ako sa nagawa ko na to dahil masarap pala kapag gantong ka-creamy. Kaya kung gagawa din kayo, gantong proseso na lang din yung gawin nyo para hindi kayo papalpa. Samasamahin lang natin lahat ng mga sangkap na yan at dito nga sa kawali na wala pang apoy, ilagay na natin itong kalahating kilong asukal. Maglalagay din tayo dito ng 2 can itong creamy corn at 2 can din ng whole corn. Pero yung whole corn tatanggalin nyo yung sabaw. At inilagay ko na nga itong 2 can ng evaporated milk. Nilagay ko na din dyan itong 2 kakang gata. Fresh gata to guys. Kaya naman naging ganyan yung itsura niya, nilagay ko kasi yan sa freezer para hindi mapanis. Tapos ihahalo na nga din natin dito yung cornstarch. Kung yung iba tinutunaw pa yon at ginagawang slurry, tayo isasama na natin dito yan para maiwasan natin yung buo-buo. Haluin nyo lang mabuti yan para matunaw yung asukal at kapag nga ganyan na wala na kayo nakikitang cornstarch, pwede na natin tong isalang sa apoy. Kailangan malakas yung kala natin dito, medium to high heat hanggang sa kumuluto at bumigat siya. At ito na nga yung pinakamahirap na gagawin dito, yung maghalo na maghalo. At pag naman naging buo na parang ganito, pwede nyo nang hinaan yung apoy at isasalang pa natin to ng mga 10 minutes. Nung naluto na nga, sinalin ko lang to agad sa paglalagyan dahil mabilis lang tong tumigas. Tapos palamigin nyo lang muna to bago nyo ilagay yung cheese para hindi siya magme-melt para maganda naman tignan, diba? Nung lumamig naman to, nilagay ko lang to sa ref at ito na nga siya nung kinabukasan. Ayan, tumigas na siya, pwede na natin tong hiwain at iserve. Kung makikita nyo, ayan, napaka-creamy niya. Kaya kung may handaan kayong parating, pwede nyo tong gawin. Ako, sigurado magugustuhan to ng mga bisita nyo.